Karamihan sa inyo walang kontrol sa buhay, adik sa bisyo, video games, yosi, alak, scroll buong araw sa social media na parang utak zombie, nakakaawa. Hindi mo namamalayan, kinain na ng screen ang oras mo at unti-unti nitong sinisira ang disiplina mo. Araw-araw, oras ang nasasayang sa panonood ng kung ano-anong video, pagla-like ng pictures ng babae at pakikipag-chat sa kung sino-sino. Iniisip mo maliit na bagay lang. Pero hindi ka mapakali kapag hindi ka online. At yan mismo ang dahilan kung bakit wala kang nararating. Pero may maganda ring balita. Kahit konting disiplina lang, kahit konting kontrol lang sa sarili, lamang ka na agad sa karamihan. Linawin natin, kung hindi mo kayang kontrolin ang sarili mo, hindi ka mananalo sa buhay. Ganun lang kasimple. Kailangan mong matutunan kontrolin ang mga impulsong hindi mo mapigilan. Isa sa pinakamalaking problema ng lalaki ngayon, wala siyang kontrol sa pagnanasa niya. Habol ng habol sa babae, lunod sa dating apps, at adik sa kakasalsal sa porn paulit-ulit, araw-araw, parang walang katapusan. Panahon na para tumigil. Magsimula ka sa pagputol nito. Mukhang simple pakinggan pero kakaunti lang ang talagang nakakagawa. Bakit? Dahil binabago ng porn ang utak mo sa mapanganib na paraan. May mga pag-aaral na nagpapakita na sinisira nito ang bahagi ng utak na responsable sa emosyon at sa kontrol sa sarili. Parang droga. Pinapataas nito ang dopamine, yung chemical sa utak na nagbibigay ng pakiramdam ng reward hanggang sa hindi na normal ang level. Tapos bigla kang babagsak at doon nagsisimula ang cycle. Sira ang focus, mataas ang anxiety, magulo ang isip, wasak ang disiplina. Mahirap tumigil dahil ang porn nakaka-addict tulad ng ibang bisyo. Pero kapag nakawala ka dito, babalik ang linaw ng isip mo at babalik ang motivation mo. May mga pag-aaral na nagsasabing mahigit kalahati ng mga lalaki nanonood ng porn araw-araw. Kapag pinagsama-sama, umaabot ito ng libo-libong minuto sa loob ng isang taon. Sa bawat beses na ginagawa mo ito, inuubos mo ang energy mo at sinisira mo ang focus mo at lalo pa itong pinapalala ng social media. Habang nag-scroll ka sa Instagram, TikTok o YouTube, kahit simpleng larawan lang, pwede nang mag-trigger ng pagnanasa. At dahil algorithm ang nagko-control sa nakikita mo, kung ano ang tinitignan mo, yun din ang lalo pang ipapakita sa'yo. Kaya kung puro ganong content ang pinapanood mo, mas lalo kang lulubog, masisira yung pagkalalaki mo at pakiramdam mo na mas mababa ka pa sa uod. Kung gusto mong makawala, kailangan mong tumigil, bawasan mo ang social media, at kung kailangan, tigilan mo muna. Huwag mong hayaang screen at libog ang magdikta ng buhay mo. Kapag nagpapadala ka sa porn o palagi kang naghahabol ng hookups, naglalabas ang utak mo ng dopamine, isang chemical na nagpapasarap sa pakiramdam. Pero kapag paulit-ulit ginagawa ka nitong tamad at pinapababa ang energy mo, may isa pang chemical na lumalabas, oxytocin, na nagpaparamdam ng relaxation at antok. Ito ang dahilan kung bakit pagkatapos mong maglabas, wala ka nang gana bumangon, wala ka nang gana mag-gym, at wala ka nang gana ayusin ang buhay mo. Parang ubos ka na. Kapag dumating ang urge, igalaw mo ang katawan mo, mag-exercise ka. Napatunayan na ang matinding ehersisyo nakakatulong para mabawasan ang sexual desire at para manatiling focused. Bukod doon, pinapalakas nito ang katawan mo at pinapataas ang confidence mo. Mas mabuting pagurin mo ang sarili mo sa training kesa ubusin mo ang oras mo sa social media o sa porn. Kung hindi sapat ang ehersisyo, manalangin ka sa Diyos. Humingi ka ng tulong para makontrol mo ang urges mo. Hindi madaling tigilan ng porn lalo na kung naging habit na ito. Pero kapag mag-isa ka sa gabi at natutukso ka, doon ka talaga sinusubok, doon mo makikita kung may control ka pa o wala na. Gamitin mo ang oras na iyon para magtrabaho sa sarili mo, sa goals mo at sa future mo. Humanap ka ng ibang paglalagyan ng focus. Pera, career, fitness. Kapag nalampasan mo ito, babalik ang focus mo at babalik ang energy mo. Para umangat sa buhay, kailangan mo ng energy, focus at drive. Kapag tinanggal mo ang porn, tataas ang energy mo at lilinaw ang focus mo para magtrabaho sa goals mo, mag-gym at ayusin ang future mo. Itigil mo ang mga madaling sarap, itigil mo ang paghabol sa mabilis na dopamine. Hindi lang ito tungkol sa ginagawa mo kundi sa epekto nito sa utak mo.
Sa bawat beses na nakakakuha ka ng madaling reward, niloloko mo ang isip mo na parang may naabot ka na kahit wala naman talaga. Kaya pakiramdam mo kontento ka kahit wala kang nagagawang totoo. Dahil dito, humihina ang focus mo, nawawala ang drive mo, at bumababa ang gana mo sa totoong buhay. Bakit ka pa magsisikap kung satisfied na ang utak mo sa madaling reward? Kung gusto mo ng totoong resulta, tigilan mo ang shortcuts. Humanap ka ng direksyon. Kapag wala kang direksyon, madali kang mahulog sa bisyo at sa instant gratification. Kadalasan, ang addiction sa madaling sarap galing sa kawalan ng dahilan kung bakit ka bumabangon araw-araw. Tinuruan tayo na habulin ang diploma, trabaho at sweldo na parang yun na ang sagot sa lahat, pero madalas hindi iyon sapat. Manghingi ka ng karunungan kung anong direksyon ang susundin mo. Maghanap ka ng dahilan na nagtutulak sa iyo gumalaw. Pwedeng negosyo, career, o kahit anong bagay na nagpapalago sa iyo. Ano man yun, lagi mong ipaalala sa sarili mo dahil kapag wala, madali kang babalik sa distraction. Itigil mo ang kakahabol sa babae, simulan mong buuin ang sarili mo. Kung lagi kang naghahabol, wala kang mararating. Oras ang nauubos sa pagme-message, pagla-like ng pictures, at paghahanap ng validation. Oras na pwede mo sanang gamitin para ayusin ang sarili mo. Mag-focus ka sa career mo, ayusin mo ang katawan mo, ayusin mo ang buhay mo. Kapag tumaas ang confidence mo, lumakas ang presence mo at naging maayos ang direksyon mo, kusang lalapit ang babae sa'yo. At doon mas magiging totoo ang connection, hindi yung puro swipe lang sa dating apps. Pag-isipan mo ito, maraming lalaki ang gumugugol ng oras sa porn at sa dating apps, pero malaking bahagi sa kanila hindi naman nagiging sexually active. At mas malala, nanonood lang sila habang ibang lalaki ang gumagawa ng gusto nila, kawawang nila lang. Ito yung mga sayang na oras na pwede mong ginamit para sa goals mo. Nire-respeto ng babae ang lalaking may kontrol sa sarili. Kapag hindi ka desperado, kapag hindi ka habol ng habol, nakikita nila na may value ka. Nagiging mas kalmado ka, mas kontrolado, mas may dating. Pero kung ikaw yung lalaking laging naghahanap ng hookup, laging naghahabol, halatang wala kang kontrol at hindi doon na-attract ang babae. Ang disiplina nagbabago ng aura mo. Kapag kontrolado mo ang sarili mo, ikaw ang may hawak sa direksyon ng buhay mo. Unahin mo ang goals mo at susunod ang tamang relasyon. Iwasan mo ang mga bagay na nagtitrigger sa'yo. Isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nahihirapan ang lalaki tumigil sa porn ay yung mga nakikita niya araw-araw. Halos lahat ng paligid mo may sexual content. Sa social media, sa ads, sa influencers, bawat scroll pwedeng mag-trigger ulit ng habit na sinusubukan mong tigilan. Kaya i-unfollow mo ang mga account na walang naitutulong sa pag-unlad mo. I-block mo ang mga distraction na nagpapabalik sa'yo sa dati. At kung kailangan, lumayo ka muna sa social media hanggang makontrol mo ang sarili mo. Tandaan mo, bawat oras na nasasayang sa scroll, oras yun na pwede mong gamitin para mapalapit sa goals mo. Lahat nagkakamali. May mga pagkakataon na madadapa ka, pero ang mahalaga, bumangon ka ulit. Sa bawat beses na bumabangon ka, mas tumitibay ang disiplina mo. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto, tungkol ito sa hindi pagsuko. Madaling ma-distract. Sa tuwing gusto mong bumalik sa scroll, sa porn, sa bisyo, o sa madaling sarap, isipin mo kung saan ka pupunta. Piliin mo ang mga bagay na nagpapalapit sa iyo sa gusto mong marating kahit hindi sila kasing saya ng instant entertainment. Ang totoong fulfillment galing sa may naabot ka, hindi sa walang katapusang aliw. Mag-focus ka sa purpose na binigay sa iyo, hindi sa mundo. Karamihan sa problema ng tao galing sa paghahanap ng reward sa mundo, validation, sarap, madaling dopamine. Kung gusto mong umangat, ilagay mo ang focus mo sa growth mo. Hanapin mo ang satisfaction sa pag-abante, hindi sa mabilis na pleasure. Mag-dopamine detox ka kung kailangan. Lumayo sa phone, lumayo sa aliw, lumayo sa instant reward. Putulin mo ang cycle. Kung gusto mong umayos ang buhay mo, maging seryoso ka sa oras mo, sa focus mo at sa habits mo. Tanggalin mo ang hindi nakakatulong at mag-focus ka sa landas na ibinigay sa iyo. Kapag may disiplina ka at may control ka sa sarili mo, susunod na ang lahat. Kung tumama sa iyo ang mensaheng to,
Huwag mong sarilin, i-share mo. Ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.